Wala nang eleksyon this year, hindi na makahabol. So, wala na kayong gagawin. Wala na kasi October na itong BARM. Ang BARM election sa Muslim Mindanao will be in October. Wala nang tiyempo, October to December, na mag-imprenta ng 42,000 na barangay slate. Hindi na kaya between October and December. So wala na talaga this year, although nakalista pa rin. Tapos, magmi-meeting kami sa June, pagbalik after the election, mag-meeting kami at magdesisyon kung 4 years, ang next election will be 2027, kung 6 years, ang next election will be 2029. Kasi ang gusto, wag nang isabay sa presidential kaya magulo. So, yun. So, hello, welcome po sa isa na namang special edition ng Sa Barangay Tayo. Alam nyo, nais po namin kasi kayong pagsilbihan at pagbigyan kayo ng the latest. Gusto namin kami ang unang makabalita sa inyo. At lahat ng mga may balita tungkol sa barangay, especially, alam ko na, hindi na kayo makapaghintay sa term setting, nais namin maunang ibigay ang report at makapagbigay ng analysis. So, pag-uusapan ho natin yung COMELEC prohibition mamaya regarding sa bawal daw yung mga appointed, tapos pwede yung mga elected. Mamaya na po yung unahin ko na ho to. Kasi alam kong mainit itong issue na are at kinakailangan na ibigay ko na ho sa inyo dahil, well, kalalabas lang po ng report ng, sorry, mayroon akong kodigo, dito sa Pasalingaya 88.1 FM. Diyan po, isa pong lokal na radyo sa Sorsogon, kung saan si Senate President Chis Escudero nagsalita, natanong tungkol sa term setting, kung matutuloy baga. At ang sabi po ni Senator Chis Escudero ay ganun din ang sinabi ni Senator Amy sa kanyang sulat na matutuloy daw po ang term setting. At malamang-lamang, hindi lang siguro malamang-lamang, ang word niya ay sigurado na mapopostpone ang BSKE sa December 2025. Okay, ulitin ko lamang po Si Senator Chis Escudero nagsabi sa isang Sorsogon radio station na hindi na daw matutuloy ang eleksyon. Ngayon, ito pa ho ang kanyang mga sinabi. Pag-uusapan daw po kasi yun nga po, sa June 2 to 13, magse-session ulit ang Congress. At ang pinag-uusapan na lamang dahil nga daw pasado na sa Senado at hinihintay na lang ang pagpasa sa lower house, sa Kongreso, pinag-uusapan na lamang daw dyan kung 6 years o 4 years. Pero ito malupit na sinabi niya. Hindi ko akalain na sasabihin niya at alam naman natin nag-uusap ang ating mga senador, congressman, even the president sa background. Alam mo, hindi natin nakikita yun, pero syempre yung pagtungkol sa bayan pinag-uusapan po nila. So sabi ho ni Senator Chis Escudero, gusto ng Senado is 4 years, gusto daw ng Kongreso 6 years, pero ang gusto daw ng executive, wala na akong mag-isip kundi Malacanang yan. Sino ba Malacanang? Alam nga namang undersecretary doon o kung sino man, hindi. Malacanang means the president. At ang sinabi ni Senator Chis Escudero, ang gusto daw ng executive or Malacanang ay 6 years. Yan siguro yung usapan nila behind the scenes. Yun siguro kasi pinagbabasihan ko lamang itong analysis na ito base doon sa in-announce ni Senate President Chis Escudero. At ang sinabi pa nga na pagkasunduan, mapopostpone ang eleksyon sa December 2025. December 5, 2025. Ayan po ang malinaw na sinabi ni Senator Chis Escudero. So, ano bang nasa isip ko din Well, ang ngayon ko lang talaga ina-analyze kasi kanina lang lumabas ang news. Kung 6 years ang gusto ng Pangulo, 6 years talaga lalabas. Siyempre, ang Pangulo ang head ng kanilang partido. Ang Pangulo ang,
simbolo ng leadership at leader ng ating bayan. So kung anong nanaisin ng Pangulo, ano ba naman kung ako congressman, hindi ko pagbigyan kung anong nais ng Pangulo. So kung 6 years yan, malamang 6 years. So ang computation nga natin, 2029 pagka 6 years, no?